Tanong ni Pastor Quiboloy patungkol kay Inday Sara ha. Ito na. Abed Inday Sara, your daughter, the Vice President, decided not to pursue the earlier requested 500 million confidential funds because she said this is very divisive. What can you say about that? Hindi na niya hiningi because it is divisive. Magulo. You have to listen to this kasi dito rin niya sasabihin kung ano yung scheme at yung scam ngayon dyan sa Congress. Dito nyo malalaman bakit yung mga congressman bigla sila nagkakaroon ng kanya-kanyang mga construction firm. Yan, i-expose ni PRD dito yan. And it will just divide maybe the Congress itself. Pero ngayon, itong si Romualdez is posturing to be a candidate for president. Ngayon, akala niya, ang kalaban niya si Inday. Because si Inday yung vice president, naturally, she might want to go for the presidency. Ito na ang Romualdez kasi sila yung power. Kapag pinsan niya si Marcos, they want to consolidate. So, kinuha niya lahat, pati lahat congressman. Lahat ng mga PDP Laban. wala nang naiwan, nagpunta na sa because ganito yan. Ito, Pastor, Yeah. I'd like the Filipino people to listen to me very, very intensely, not even carefully. Matagal na itong haka-haka ninyo ng korupsyon sa Congress. Alam mo, hindi lahat sa Congress corrupt. Ganito kasi yan, ang congressman may sweldo. Kagaya ng ordinary na worker. But in addition, yung tawag nilang fourth barrel is yung projects ng congressman. This called is may mga epal nga tawag. Gagnong ba? Dito, this is a project of which we never did in the entire. Wala kang makita. This is a project of Rodrigo Duterte. It is always, this is a project of the city of Davao. Ayun, so never naging politiko ang isang Duterte. If you remember, lagi kong sinasabi yan dito sa live natin. Nung rehabilitation, mga bossing ng rehabilitation ng Boracay at sinilip ni PRRD yung nagaganap na rehabilitation doon, may napakalaking tarpaulin. Napakalaking tarpaulin at nakalagay doon. Welcome PRRD. Thank you for doing this to Boracay. Blah 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 blah. Sabi niya, tanggalin niyo yan. Tanggalin niyo yan. Hindi akin pera yan. Itong ginagawa natin sa Boracay na to, hindi to atin to, hindi natin pera to ng taong bayan. So if there's someone who we should be thanking for, itong mga taxpayers. Yung mga nagbayad ng buwis sa Pilipinas, sila yung pasalamatan. Hindi ako, I'm just a worker of the government. Di ba? There's this one time na award sila ng isang grant or cash grant sa isang ahensya ng gobyerno. May malaking cheque. Sabi ko, ibigay nyo na. Nakita ni PRD yung malaking cheque. Sabi, ano ba yan? Laki-laki naman yan. Tanggalin nyo yan. Oo, please, na bad trip si PRD nun. Sabi niya, not during my time. Maybe in your own time, do it, but not with me. Ang epal niyan, ayoko niyan. Diba? Ganyan yan sila PRD. No, nagpunta sila PRD diyan sa Tacloban, diyan sa Yolanda. May nakita ba kayong from Duterte, from Congressman ganito? Wala naman. Dala-dala lang nila yung mga bigas, yung mga tulong nakasakay sa mga ambulansya, sa mga truck ng basura, sa truck ng mga ng bombero. Wala siyang kaepalan dun
na yung mukha niya nakapaskil dun. Wala, trabaho lang. Kasi again, itong mga yung mga tradisyonal na mga politiko, oo, itatry nilang paniwalain kayo na may utang na loob kayo sa kanila by means of yung mga natatanggap ninyo galing sa kanila, no? Yung mga natatanggap po natin from our government is yung ating karapatan. Incentives natin yan for being a law-abiding citizens and sa ating pagbabayad ng buwis ng tama. Yan po ang ating kumbaga benepisyo ng natatanggap natin sa demokrasyang meron tayo ngayon. Kaya huwag kayong maniwala na anything na nanggaling sa politiko ay galing sa kanila, no. Galing din po yan sa inyo. Kaya huwag ninyong sinasanto, sinasamba at masyadong pinasasalamatan yung politiko. Kasi kung ano man yung magandang ginawa nila sa inyo ay deserve nyo yan. At mandato nila yan. Kaya nga kapag kayong mga politiko nagnanakaw, dapat galit kayo. Oh, so sino sinasabi ni PRD dito? Hindi kami epal. Tignan mo yun sa textbook, yung Facebook. Pagpadala ka ako nung sa Tacloban noon, the day after, nauna na ako kasi naawa. Bakit? Late, taga roon, doon ako pinanganak eh. Oh. That's why nag-mobilize ako ng mga 5 truck. Sa awa ng Diyos noon, kakabili ko lang ng bagong truck. So pinuno ko ng goods. Nagkaraban ng tapos nauna ako, nag-aeroplano ako. Nagpunta, ano ang nakalagay? Help from the people of Davao. Nalagay help of Rodrigo Duterte. Secretary ko pera yan eh. Yung project, hindi man yung DCSA project of... So mali yung mayor, ilagay ang pangalan mo. Hindi naman sa pera mo yun, di ba? Opo. Yun na. Ayan, so pag may nakikita kayong gano'n, na project of mga tulay, na project ni ganito, ni ganyan, pantakin mo, nakinabang na sila dun sa clamor ng tao dun sa project, kumita pa sila. Papaliwanag ni PRD, paano sila kumikita. Pag ano ka, lagay mo lang dyan. If the people will know about it, good. If they will appreciate it, good. If they are thankful for you for working, getting the money from the national government, doon yan. Kaya yung speaker, kung hindi ka malapit sa speaker, hanggang sweldo ka lang. Ngayon, ito ang cuts dyan. Ano ang corruption? Hindi lahat. I repeat, the caveat, hindi lahat. Naging congressman ako eh. Kung may bigyan ako ng project, kagaya niyang Monte Maria. Yes. Doon sa Duterte project, Duterte, naging congressman din si Doresa. Tapos, Sarap ng ungol ni Pastor. Grabe yung mga ungol ni Pastor. Talagang, kumbaga, juicy, mga binibitawan ni PRD, ganun kasarap magsalita si PRD, talagang Pang klase Pastor yung paakyat tinapos ko na, panahon ko na. Yun yung mga project na binigay sa amin, yung akin noong panahon na yun. Isa, yung paakyat dyan sa Monte Maria. At yung iba, yung eskwelahan, yung aking sa edukasyon. Yung iba, ang racket ganito. May project good for eskwelahan o road. So, ibigay sa iyo yan. Galing sa speaker. Yung corrupt na congressman, pagbigay niyan, meron na siyang kontraktor. So, yan ang marinig ninyo, kayong mga Pilipino, yan ang naririnig ninyong 3 to 40% kunin niya. Kaya yung proyekto, yung daan, pabaluktot-baluktot yung building,
hindi natatapos. 30 to 40, Mayor. Kita kayo ng mga building na hindi tapos. So, Ay, grabe. Mapapaungol ka naman talaga pagka ganyan. Talagang yung bawat binibitawan, pag ganun ka naman talaga, naiintindihan ko na talaga si Pastor. Kaya naman pala si Pastor ganun. Kasi kapag ikaw all ears ka, doon sa nagsasalita, tapos nagugustuhan mo talaga. Para kang kumakain eh. Hindi ba? Mantakin mo kaya daw, yung mga congressman, ayan na, napaungol na ako. Napaungol ako lalo kay Lea Ocada. Lea Ocada, maraming salamat sa iyong pampaungol Hindi dati kasi iniisip ko bakit ba ungol ng ungol to si Pastor. Yung pala, na-realize ko yung pala talaga naman. Pagka masyado kang passionate at talagang gustong-gusto mo yung mga naririnig mo, para kang kumakain ng lechon. Thank you, Lea Ocada, sa iyong papaungol. Wala na ba magpapaungol dyan? Diyos ko po. Ay, ganyan. Sige, diretso natin. Yun nga yung sinasabi ni PRD, 30 to 40% ang bawat project ng isang congressman na kinukuha niya doon sa actual. So, halimbawa, yung kay Dong, yung project ni Dong, doon sa hayop na flood control sa San Fernando, sa distrito niya, my goodness. Yung 30 to 40% nung 611 million bilangin. Oy, Tito Roy, nagkita na ba kayo ni Banatbay? Anong araw na ngayon? 17. Papunta na siya dyan sa LA. Anong araw kayo magkikita? 18 yung 18 yung awarding. Kailan kayo makita? Yung mga taga LA pupunta na si Banatbay sa LA, magkita kayo. Tito Roy, ikain mo na lang ako ng seafood ikain mo na lang ako seafood. Di nyo naman ako sinama. Enjoy kayo with Banatbay and Mocha. Sige. So yun na 30 to 40%. I-compute nyo na lang 611 million na ginrant ng sa DPWH na ginrant din niya sa kanyang kumpanya. Siya nanalo sa bidding, magkano yun? Yung 40% nun. Grabe ang 50% ng 611 million ay 5.5 million So ang 40% is how much? Mga 200 million. Ganun ako, grabe. Ay, yaman! Mapapaungol ka naman talaga. Nako, Diyos ko. Ito na, play natin ulit tong galit ni PRD. Ay, nako, thank you very much, Tito Roy. Sige na, ako na lang ang Tomorrow is not a promise. True. Tama yan. Let us enjoy life. Today is a gift. That's why it is called present. So kung ano yung meron ngayon, i-enjoy natin. May pera ka, ikain mo. Baka mamaya matisod ka tapos madapa ka sa barbed wire. Baka ikamatay mo na yan. Kaya mabuti pa ngayon, kung may pera ka dyan, ikain mo na. Hindi natin alam. Sabi nga, we don't know what the future holds. So live life as if it's your, live today as if it's your last. Yes! Ayan Tito Roy, thank you very much. Sige, kakain akong seafood dahil dyan. Hindi nyo ako sasama, kaya ako na lang, binigyan ako ni Tito Roy ng pangkain ng seafood. Kakain ako mamaya mga alimango para talagang, na may mga butter, para talaga naman, yung ating blood pressure tumaas lalo. Thank you Tito Roy sa iyong sobrang suporta sa Banateros Brothers at sa Pilipinas. God bless you and more blessings para sa iyo, and hopefully magkita-kita tayo ulit soon. Pakainin kita ng mga isaw. Ayan, so play natin ulit si tayo'y sabay-sabay na umungol. Yan ang korupsyon. Yan ang korupsyon sa Congress. Galing ako doon. Yan sila punong alam nila yan. Ang anak ko. Yan ang yung komisyon mo. Padaan mo, sabi mo doon si Speaker,
bigyan mo ako ng pera ganito worth 500 million. Kasi pagawa ko ng daan, papasok galing dito, lalabas ng somewhere in Bukidnon. Galing dito lang sa... Yan. Pag ibigay, sige. Okay, sa budget. Lagay ng budget, deliberation. Hearing sa budget. No? Sige, ito para project ni Congressman ABC. Pagdating sa kay Congressman B, yung project niya ganito, meron na siyang kontraktor. Siya ang umili. Pero dapat bidding talaga yan. Pero yung bidding nila, bidding laway. Yung bidder 1, 2, 3, and 4, puro kanyang tao yan. Kanya yan. Kaya ngayon, yung mga kontraktor noon, sigihan nila hingi ng 30-40%, how could it be a stabilization? Wala na kasi nagsasalita na oposisyon. Malapit na ako. PRD. Palakpakan. Malapit na ako maniwala. Ano naman iniisip nyo? Dyan? Mapapaungol ka talaga. Ang sasarap. Ang mga binibitawan ng PRD. Kayo ba hindi kayo napapaungol? Mapapaungol din kayo. Gusto PRD. Ang galing mo. Mausay mo talaga PRD. Ibang klase. Sige, diretso. Hindi ako opposition, tao lang ako. But there is no more opposition. Wala nang liberal. Nasuyok na lahat sa administration. Which is good. Sana para wala ng gulo. But these are the things that the people would never know. And you would never realize na all these years, binubulsa kayo ng gobyerno pati ng mga officer ninyo. Sko po. Ang bigat nung sinabi ni PRD na all these years, ninanakawang kayo ng mga opisyalis ninyo, okay lang sa inyo. Ano naman, Diyos ko. PRD at 30% at 40%. So, ganyan. Sabi nga ni PRD, hindi lahat ng mga congressman purikong. Marami dyan na hindi. Pero, real talk lang nang galing ako sa Congress. Alam ko yung style ninyo. Pucha, lahat kayo naging mga civil engineer. Ay, grabe. Nanay Morning Dew, napaungol ba kita? Grabe. Napapaungol ka naman talaga. Mantakin mo yun, no? 30%. So, kailangan kaibiganin mo lang yung Speaker of the House, tapos may project ka, tapos ikaw may project, tapos magpapagawa ka lang ng kalsada, ganyan. Maikling kalsada lang, magkano yung budget, di-deliberate, maaprobahan, tapos 40% sa'yo. Talaga naman. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, kaya galit na galit si PRD. Yan na. I repeat, not all congressmen are doing it. Yung mga bilyonaryo na congressman, may mga yayaman na. Ngayon yung contractor, siya na yung congressman. Sino naman i-corrupt niya? Yung sariling construction naman kaya karamihan ng mga congressman nagkaroon ng construction company. Mabigat yun. Ay, grabe. Alam niyo yung nararamdaman niyo ba yung nararamdaman ko? Yung kapag ikaw yung nagtitiris ng kuto nung halimbawa, di ka nga dito. Kamot ka ng kamot, di ka nga man tayo. Sa probinsya ganyan kasi nung wala pa pong Facebook, wala pang YouTube, tapos na yung dulaang pang radyo, tapos na din yung balyente. Mga bandang mga alas 2, alas 3, wala nang masyadong gawain. Yung mga nasa probinsya, ikaw na pagtitripan yan. Di ka nga. Hindi ako makatulog. Halika. Umupo ka dito, kukutuhan kita. Hindi ba? Pagka kinutuhan mo yung nakita mo yung kuto, tas tiniris mo, mapapaungol ka. Isa. Dalawa, di ba?
Ganun yan. Kaya sa totoo lang, mga bossing, ito real talk tayo dumami kuto ng mga bata. Simula na nagkaroon ng Facebook at saka YouTube, wala na kayong time para kutuhan yung mga anak ninyo. Ganun yung pakiramdam, yung parang, ang lupit, Hindi ba, umaati ka bo? Sir, grabe naman kasi itong ginagawa ng mga congressman. Itong mga congressman, parang kuto talaga, higop ng higop eh. Kaya naman pala ang yayaman ng mga congressman. Sabi nga ni Putragis, dyan daw sa, sa kanila, taga Pampanga to si Putragis eh. Nakahilera pa daw sa hagdan. Pag ikaw minalas-malas dati, pag tinawag ka, di ka, putsa, patay ako nito. Di ka, bigyan kitang 5. Burutan mo ako puting buhok. 5 ha? So kailangan makabunot ka ng makabunot ka ng 10 puting buhok para lang may 50 centavos ka. 20 para mayroon kang piso. Totoo yan. But anyways, tuloy natin tong sinasabi ni PRD, ang husay nito. Parila na lang. Pero hindi sa pangalan niya. Kunwari lang, pangalan mo lang yung Pero hindi lahat ha. May mga tao dyan sa Kongreso na hindi naman. Pero yan ang practice. Kayong mga Pilipino, yan ang practice sa corruption. Dito naman sa executive, ang budget yan ang ibigay. Ganon rin. Kung ano mo i-implement dyan, hindi natatapos kasi yung pera, binubuksan. Kaya marami kang makita na eskwelahan ng putol. Walang atip, nandyan na yung building, walang kompleto. Hindi the project would never start. Hindi yan sabihin na, sige, gawain mo lang yan, yung isang room. Next year sa budget, 2 room. Isang eskwela, ilang room. Yan ang budget. 5 room, 5 room ng pera. Paglabas ng project, after a series of negotiation, kunin na ni congressman yung niya. Yan ang sabi ko, kaya nagalit yung mga congressman, huwag niyo akong bulahin. Andre, galing ako dyan. Huwag kayong maghinakit. Galit lang ako dyan sa sabi ko rating Congress kasi yung speaker ninyo. Ngayon, if you feel alluded to, natamaan ka, pasensya ka. Tama yan. Kung tinamaan ka, pasensya ka. Magnanakaw ka eh. Clarity, hello, good morning. Kung tinamaan ka, magnanakaw ka eh. Dapat sa'yo yan, hayop ka. Wala naman nagsasalita against ninyo. Naglipatan na kayo lahat eh. PDP, walang naiwan. Maski mag-isa ako. Even if I stand alone, whether it is really nagustuhan ng tao o hindi, in a democracy, there must be dissent. Without dissent, there is no democracy. If you are not allowed to disagree, there is no democracy, period. Maski anong political science pag-aralan mo dyan. So in democracy, Mayor, there needs to be a filibuster talaga. There has to be a dissenter, whether it is really correct or not. Just to parang pag-usapan ang problema. Check and balance. Or maski wala siyang makita, ma-question na niya, may kunti siya, buga siya. Well, if mali siya, it is his sarili niyang responsibilidad yan. Pero ako, never been with the administration. Not even chorus time. Nandito talaga ako sa opposition.
I enjoy it. Wala akong project binibigay ng congressman. Ay, yung project ko sa syudad lang. Ang mayor may project man, may pera man ang syudad. So may sarili akong ano. I never crave for any other projects na galing sa Congress. Kung magbigay sila, well, Teresa was a very good congressman. Garcia was, is, no yung was, patay na eh. Was, just kasi hindi na siya congressman. Maswerte tayo sa Davao. Yung 3 districts congressman natin, so, hindi corrupt. Mayor, naungas na yung sa PDP na... Ayun, palakpakan. Oy, by the way yung mga congressman dyan, napapaungol ba kayo? Actually, ito na, kinlaro na ni PRD kasi very generic yung statement ni PRD na nakaraan. Siguro, intindihin nyo na siya dahil talagang galit na galit siya. Parang sinabi niya kasi parang in general, the House of Representatives is the most rotten institution. Pero sinasabi naman na niya dito and hopefully, hindi na kayo magalit. Sabi niya na not all, marami pa dyan maayos. Pero ito, real talk lang. Marami dyan ganito yung ginagawa, ganyan ginagawa. So kung ikaw, hindi ka naman tatamaan doon sa sinasabi ni PRD na scam at korupsyon dyan sa Congress, hindi ka dapat magalit kay PRD. Dapat nga, matuwa ka pa dahil ikaw na congressman na nagtatrabaho ka ng malinis, somewhat nakahanap ka ng kakampi. Kay PRD, ikaw na walang boses, kasi nga gusto mo lang yung constituents ay mapagsilbihan. And in order to do that, magiging kang role play o team player. Kumbaga, sasabay ka sa agos pero hindi ka makapagsalita. Pag nakikita mong congressman na to, payaman ng payaman, kinukurakot yung pera, di ka makapagsalita kasi nakita mo kakutsaba yung nasa taas, kakutsaba ni ganito, ang lakas-lakas nila. So in order for you to hindi maapektuhan yung iyong constituency, alam mo na, sasabay ka sa agos. Pero pag narinig mo tong sinasabi ni PRD, mapapaungol ka. Salamat PRD. Kasi naging boses ka namin. Matagal na namin gustong sabihin yan. Kaya lang, hindi namin magawa-gawa ng... syempre, natatakot kami mawawala ng budget. Ganyan, di ba? Ganun po mga bossing. Kaya napakahusay nitong binibitawan. So, kayong lahat dyan sa Congress, hindi na po lahat ng congressman Hindi na po lahat ng congressman. Your house as a whole is the most rotten, but not all congressmen are doing bad things. Ngayon, yung mga nagtatrabaho ng ganito kadumi sa Congress at narinig nyo to, kung nasaktan kayo, pasensyahan. Ganun talaga, nagnakaw kayo. Pero kung ikaw naman, isang congressman na wala kang ginagawang kabulastugan, alam na alam mo sa sarili mo yan, ano na yan. Kumbaga, ipagmalaki mo yung iyong sarili at pinakamaganda, maglabas ka ng iyong libro, yung expenditure reports ninyo. Ilabas mo. Pag nailabas mo yon, plus, kumbaga malinis ka na sa totoong buhay, malinis ka pa sa mata ng Diyos, malinis ka pa sa tao. Hindi ba? Sige, play. Under sa iyong party, is it because takot sila na mawala ng project? Wala kang project. Sweldo lang sila. So para silang swildado lang nakaupo doon. Wala silang maibigay doon sa constituency first district. Mayor, eskwelahan, mayor, congressman, eskwelahan, congressman, yung tubig namin dito. Hindi ka makahingi doon. Kaya ang nagkukontrol itong mag-isang speaker. So it's not really loyalty, it's just for convenience. So sinabi mong you cannot rule without yung prinsipyo. Yung sa iyo ngayon, prinsipyo. Meron o wala. You have to stand on your... Ako nakaintindi ako. Values. Yung lahat ng PDP, wala na naiwan Except yung anak ko, pati I think Ongab. Kasi kapartido ko dito Ang talagang nagpaiwan. 2, 3.
Marami kaming PDP noon, lalo nang naging presidente ako. 120. Lahat naglipatan ng PDP. O ganyan kasi talaga, political butterflies. Kung sino yung malakas, sino yung nakaupo, dun sila. Promise, lahat yan maglilipatan kapag may bago na naman. Ganyan yan. Di ba sabi nga ni Bongo, when we arrived in Malacanang, ang dami-dami namin. Sobrang dami namin. Tapos, paunti na kami ng paunti. Ang nakakalungkot is kokonti na lang kami nung lumabas kami ng Malacanang. So, ang natira yung talagang mga solid na lang. Okay lang yan, at least. Alam nyo kung sino-sino talaga yung mga solid sa inyo. Alam nyo sinong iiwasan. Sa PDP noon, walang ni isang membro. Si Senator Pimentel, ako, pati, kukunti lang kami. Hindi kami mag-abot ng isang daan. Kung na-presidente ako, lipatan lahat dito kay presidente na. Maraming PDP. Ganon. Ngayon, hindi na ako presidente. May bago na. Mga Marcos na Romualdez. Magpipinsan yan eh. Si Romualdez, pinsan niya kasi ang nanay niya, Romualdez man, si Imelda. Pero awayan ngayon, yan mismo, si Aimee, yung Stood by you. Sa nung pumutok ito, sabi niya, I stand with the Duterte. Kasi outside the Colombo yun siya. Kasi hindi siya makiintindihan sa bayaw niya. Sabi niya, Mayor, si Romualdez. yung sabi niya, one good friend is worth more than 100 relatives. Tama mo yun? You're his good friend now. Ako, Ayun binisto ni PRD, si Aimee, na outside of the Colombo. Outside of the Colombo yan. Kaya wala siyang malapitan. Banas siya dun sa mga nakapalibot. Kaya dito yan sa amin sumisiksik. Pero pasalamat pa rin siya. Grabe kawawa naman si Aimee. Wala na gusto may pagkaibigan sa kanya. I appreciate Aimee for in a way, in the past, nagsama mo rin kami. At ako, personally, mas maganda nga next election, ako lang ang PDP and I will magpatakbo ang mga tao na Pilipino na Nako, putya, delikado kayo dito So maganda sa eleksyon, ako lang ang PDP. Tapos ako kukuha ng mga partidos namin. Ako kukuha ng mga ikakandidato ko. Pucha, tingnan natin. Nako! Delikado yung mga senador na may mga pangarap. Pag si PRD nagtrabaho at talagang nangampanya, delikado kayo dyan. So sabi niya, maganda nga yan. Magsilayas na kayo lahat. Tapos kukuha ako ng mga bago kong miyembro. Tapos ikakampanya ko sila. Pucha, gagawin ko lahat para manalo sila. Tingnan ko lang. Before 2025, baka mapuno na naman yan, PRRD. Kuha ka lang yung ilan lang. Kumuha ka lang ng saktong mga senador at saka mga congressman lang. Kumuha ka lang ng sakto. Yung mga umalis na sa'yo, huwag mo nang balikan. mauutak na. We are with you, Mayor. Magbigay ako ng kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, kung tatanggapin ninyo, mamimili ako bata na may mga prinsipyo. Yun, tatanggapin nyo ba? PRD, mamimili ng batang may mga prinsipyo. We rally behind you. Ilabas mo na yung mga listahan na yan. Ngayon pala, ikakampanya na natin. Bawal pa mamulitika, pero ngayon pa lang, iboboto na natin yan. Mga punyemas kayo, mga nagsilayas dyan, humanda kayo ngayon. O kung sino yung mga distrito na may mga lumayas dyan, kunin mo, PRD. Yung mga kalaban nila sa politiko. Mga kalaban nila sa kanilang mga distrito at kailangan patalsikin ng mga hayop na yan. Hindi, Esme, hindi ako naka-live. Noong isang linggo pa to. Ngayon ko lang in-upload. Play natin. Baka usay, abangan natin yan. Abangan natin, napakaganda talaga nito mga binitawan ni PRD rito. Mahusay. Lahat pati yung sa
Pero dito sa baba, meron pa mga PDA, mga local, marami pang nagpaiwan. Pero kayong lagyan ko kayo ng kalaban. At magkakampanya ako. Ngayon, kayong mga Pilipino, patapos na ako. Piniiwan ako ng mga salita sa inyo. Medyo ang bunga nga ako, masama lang. Ito, nagmumura ako. Cake daw ng Jesus Christ ito. So, alam mo ba kung si Yesu Cristo nakapako sa cross? Tapos nakatingin sa baba doon sa mga... Walang iya. Si PRD nagpapako na sa krus. Sabi ni Miner's daughter, kunin niyo yung mga Banateros brothers. Wag na, okay na yun. Sa kanya kami. Kahit di niya kami kunin, sa kanya kami. Oo, sa kanya kami. Huwag kayo mag-alala. O SB, maaga ako ngayon kasi may sakit ako. Para kung halimbawa mamayang gabi biglang lumala yung sakit ko, hindi ko na kaya ulit, di nakapag-live na ako. Pero pipilitin pa rin natin mag-live mamayang gabi, mga bossing. It's pure faith. If Jesus Christ, yun talaga si God the Father. Amen. Pag akyat niya doon sa heaven, Proof.